musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ang oras, ganap ng 3 minuto makalipas sa ika-11 ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas at magandang araw po sa lahat ng inaabot ng broadcast namin ngayong araw na ito. Welcome sa The Observer News at ngayon po ay araw na ng Miyerkules. Maulang Miyerkules sa ating mga kababayan at siyempre yun ang mga nasa mga lugar na binabahay at ingat po tayo. Ako po, pansamantala makakasama nyo, Felix Tambongko, siyempre kasama rin natin. Kasaman Jimmy. Wala itang monitor si Kasaman Jimmy. Magandang umaga po. At magandang umaga. Medyo medyo maulan pa rin talaga ngayon at kaya medyo yung ating signal kung tawag dito parang ahas na. Magandang umaga sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ha. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at mabuti na ngayon Felix dito sa amin medyo maayos-ayos ng panahon pero maya-maya nag-uulan pa rin. Samahan niyo po kami dito po sa programang The Observer at dito lamang po yan sa DWRB at tatalakayin po natin baka may makakapanayan pa tayo mamaya. Kaugnay pa rin po sa mga epekto ng nagdaang bagyong si Krising at sa kasalukuyan Felix, mayroon na namang panibagong bagyo ito atang si Dante at mayroon pang kasama ng dalawang low pressure area. Oo nga, mabigat eh. Hindi pa nakakaraos itong si Dante tapos yung habagat ang matindi eh. Yun ang matindi ron, no? Kaya nga eh. Hindi pa nakakabangon, kumbaga sa boxing. Abay, tinira na naman ng magkasunod na kombinasyon. Kaya, ayun, tinamaan ng magaling talaga naman, no? At samahan niyo po kami, ha? Ako po si kasamang Jimmy Mausay at samahan niyo po kami hanggang mamaya pagkatapos po ng program ng The Observer pang Miyerkules na edisyon, mga kaibigan. At siyempre, tama-tama naman sapagkat marami tayong pag-uusapan ngayon. Una nga, katulad ng binanggit ko kanina, maraming nakasawsaw ng mga kababayan natin sa baha. Ingat-ingat ho. Sa katunayan, kasama Jimmy, malaking perwisyo na rin itong nagagawa ng mga tuloy-tuloy na pagulan. Pang-6 na araw ngayon. Pang-6 na araw na. Tatlong araw nang hindi, 4 na araw na walang pasok ng mga estudyante. Oo. Mula nung nagdaang linggo, yung Biyernes. So hanggang ngayon, talaga. Pero katulad niya yan, maraming mga bahay na nakasawsaw sa baha ngayon. At tama-tama naman, alam mo, mabuti yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung tuloy-tuloy yung kanilang pagtulong. Pero sabi ko nga kahit wala na yung mga ayuda ng gobyerno, kung wag lang nangyayari sana yung ganito Yung, medyo, anong tawag natin dyan? Malaking perwisyo. Hindi na baling hindi ako makatanggap ng ayuda. Wag lang nating danasin yung ganitong sitwasyon. Yung mga kababayan natin talagang pagka yung naipa-flash sa mga television, sabi ko, kawang-kawa ako doon sa mga tinamaan ng mga flash flood, yung mga lumubog yung kanilang mga bahay. So, kita mo naman, talagang kaawa-awa. Yung isang kasama natin na sa kabila, biro mo, siya nasunugan. Tapos, si kasamang Jojo, medyo... Si kasamang Jojo, magkausap nga kami kahapon at tinawagan ko, kinukumusta ka rin. Kasi nung nalaman ko yung nasunugan siya ilang araw na nakaraan ako yung tiga-balita na nakahuli sa balita. Oo. Ilang araw na nang malaman ko, sa totoo lang, nakakalungkot rin. Dahil una nga, ganito na yung nangyayari, panahon ng mga pagbagyo, pagbaha, tapos meron pang sunog. Yung palang nangyayari sa kanya, nawala ng power yun, nawala ng kuryente. Oo. At tapos, ang nangyari, nung mawala ng kuryente, pag biglang balik ng kuryente, yun, umusok na. Ayun, ang mahirap talaga ron. May mga nakakwan. Baka may mga
tawag dito, yung mga naka-on pa na mga appliances, tapos biglang hindi na bunot o napatay, ayun talaga magiging epekto ron. O, kaya nga, medyo, pag balik ng kuryente, nang ma-restore yung kuryente, biglang usok eh. Oo, pero at least kahit pa paano naman, ay sana makarecover agad ng mabilis yung ating kasamang Jojo Sikat. Mabuti na lamang, hindi na lahat yung buong bahay. O, yung sa anak niya oo, intact. So, hindi na Anyway, at least sa mga kababayan po natin, katulad ng paulit-ulit nating paalala, ay ingat-ingat ho. At siyempre, yung mga wala namang gagawin sa labas, huwag na lumabas ng bahay. O, para sa ganun, dagdag alalahanin pa O, hindi ba? Manatili na lamang para hindi pa nakakadadagdag problema sa kakalsadahan, lalo na grabe ang inaabot hanggang sa ngayon. May mga bahang na mga kakalsadahan natin na hindi pa rin madadaanan ng mga, lalo na yung mga light vehicles. Dito lamang sa MacArthur Highway. Grabe dyan. Talagang may mga lugar dyan kahapon na talagang idineklarang not passable. Hindi talaga madadaanan ng malalaki at mga maliliit na mga sasakyan. Oo. Pero ito, kahit sabihin natin, kahit bagyuhan pa siya, pero napaka-importante na rin kahit pa paano ibatiin natin yung ating mga kababayan. Silang Caporex Pantalyon, mga tiga-mapa, magandang umaga po, mga tiga-Erma. Magandang umaga, mga aligagang ngayon sa pag-mobilize ng tulong doon sa mga nabahaan. Oo, at siyempre, yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, katulad ni kasamang JR Narit. Abay, happy birthday! At sana'y marami pang karawan ang dumating sa iyo kasamang JR Narit. Oo na... Gusto bang kantahan ko siya? Ay, pwede rin. Tira. Happy birthday sa'yo ngayon. Tapos tayo dyan. Sana'y ang iyong kaarawan maging maligaya ka. Happy birthday kasama JR. Happy birthday sa'yo. Ayos yung tono ng kanta mo Oo. At siyempre, kasamang Jimmy, yun nga pala, yung bayan ng Cainta, itong si Mayor Kit Nieto, dahilan niya dun sa tuloy-tuloy na pag-ulan na pang-anim na araw na, at doon sa nararanasang pagbaha ng kanyang mga kababayan sa iba't ibang mga barangay, hiniling nito doon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office at sa sangguniang bayan ng Cainta na mag-convene ngayong araw na ito at ideklara ang state of calamity dyan sa kanilang bayan. Kasi, yan ang tunay na leader. Action agad. At nakita mo nga, pakita mo nga Melvin yung picture. Nakita mo ba? Yung nakalusong pa sa tubig yung mama Oo. Ay, parang hindi yan Oo, hindi yan. Hindi yata na-download ni Melvin. Nakalusong pa sa tubig yung mama. At siya mismo yung nag-aabot ng ayuda. Pero alam mo kung sinabi nito? Ang sabi niya, kahit merong ayuda, hindi siya natutuwa na siya ay namimigay ng ayuda. Kasi habang namimigay raw siya ng ayuda, parang ang ramdam niya, hindi niya nagawa yung kanyang dapat gawin. Hindi niya magampanan yung kanyang obligasyon. Yun daw yung kanyang nararamdaman sa kabila ng kabila na yung ginawa nilang mga paglilinis ng mga kanal, mga drainage, tapos sa ilog. Pero ganun pa rin baha at baha pa rin. Kaya sabi niya hindi siya masaya habang namimigay ng ng ayuda dahil yun parang nagpapakita lamang ng kanilang kahinaan. Pero masyado yung pagpapakumbaba ng mama. At tama naman yun dahil iintayin mo pa ba na mas tumindi pa yung problema bago ka magdeklara ng state of calamity. Kaya nga, so ilang bahagi lang yan, hindi naman nakakapagtaka dahil alam mo naman, simula yung Cainta, bahayan. Oo. Mababang bahagi kasi yan.
yan ba yung may katabi din dyan na matindi yung mga isyuhan dyan? Yung katabing bayan din ba? Di ba parang may katabing bayan? Yung Taytay, lagi rin binabayan. Kung Taytay yung tinutukoy mo. Ayun yung Taytay. Laging binabaha. Pero speaking of bayan na binabaha, maliban dyan sa Marikina, Montalban, San Mateo, yun yung kay Taytay, bahain din o yan. At sa banda naman namin, yung Morong. Oo. Sa Teresa, meron din ilang inilikas, isang pamilya o ilang pamilya pa lang. Pero sa Morong, mas matindi. At tama-tama, speaking of Morong, abay nakikinig si Ray. Sabi niya, mga sir, update po sa Morong. Dahil daw sa walang tigil na pagulan, nag-overflow na po ang tubig sa Ilog Morong. Bahagyan na rin ikakatubig sa kabaan ng San Tomas Calodio Street, tapat ng Rizal Provincial Hospital. Ito yung sinabi natin na umihilang ang pusa noon, binabaha. Mabuti nga ngayon, medyo ilang araw na yung pagulan, pero hindi nakakaranas ng baha. Pero ngayon daw, medyo tumataas yung tubig. Oo, dyan sa Morong yan, sa Morong. Oo. Rizal, no? Pero dyan, kumusta naman dyan sa Valenzuela? May pinadala tayong update kanina dyan. Particular na yung sa Venezuela nga, yung mga nasa evacuation center pa rin, Felix at mga kaibigan. Marami-rami pa rin yung mga nasa evacuation center. Kung may sasalang sila ng ating technical technician, tingnan natin kasi base sa pinadala sa akin Pakita mo nga, Melvin, yung nakasuso sa tubig. Yan. Tingnan niya natin. Yan yung sa Valenzuela, ha. Pero bago ko makalimutan kasama, Jim, kanina binanggit po na, pero ulitin ko lang na tayo po ay live na napapakinggan sa DWRB-FM 103.9. At syempre sa The Observer News, hanapin nyo po maging sa YouTube channel. Medyo dilim, may signal natin Oo. At magandang umaga rin pala ka na paring Rene Tichanco. At sa lahat ng mga kasama natin sa DWRB 103.9 News FM. Tingnan nga natin yung baha na yan. So, saan lugar yan kasama, Jim? Nawala si kasama Jimmy. Oo. Nawala yung boses niya. Oo. Balikan mo na lang si kasama Jimmy at nawawala yung boses niya. Ayun. Diyan na. Ayun, nandyan yung boses mo. Sige, habang... Yan yung yan yung update ka, Felix, sa Lias Road, sa Marilao, Bulacan, kung saan, ayon doon sa nakausap natin, hindi pa rin daw madadaanan yung Lias Road na yan. Yung Lias Road na yan, Felix, kung ikaw galing ng MacArthur Highway, paglagpas mo mismo ng SM Marilao, pag kumanang kayo, yun yung Lias Road. Papunta naman yan ng papunta yan dito sa North Luzon Expressway. Tatawid dyan, papuntang Marilao, tapos papuntang Divine Mercy, papunta yan, pinakang, tapos dire-diretso na yan ng San Jose del Monte, ay baha pa rin yan. Tingnan mo, taas pa rin ng tubig, hindi pa rin daw yan madadaanan ng mga light vehicles. Kaya, doon sa mga kababayan natin, mag-ingat-ingat po tayo, lalo kung may mga butas yan, baka mamaya hindi nyo malalaman, bigla kayong lumaho. Parang katulad kay Mayor Nieto, di ba? Oo. At talagang ayun naman si Mayor Nieto talagang at least hindi talaga nangingimi na lumusong Alam mo ba nung nakakaraan yan? Nung kasagsagan ng baha na ano pa yan nadali pa yan nung yun sa daga? Naliptos pa yan. Kasi natalbog yan sa kanal. Na sugatan. Oo. Sige ka, Jim. Oo. At medyo balik natin. At i-try mo lang, Melvin. I-try mo lang kontakin si Colonel Lokban. Tapos, Felix, yung sa Valenzuela naman, yung mga nasa ibang pwesto pa sa kasalukuyan, ito ay as of 10 a.m. to. Na kung saan sa bahagi ng itong pinakasama report na nila sa District 1 mayroon pang 23 barangay
na mga affected area doon sa grabing ulan na kahapon at mayroon pang mga 42 na nasa evacuation center, no? Mm. Umabot na sila sa umabot na sa as of 10 a.m. Kasi umabot na ng 5,776 Mm. ang sa district 1 yan, ha. Sa distrito naman mayroon pang siyam na barangay ang apektado at mayroon pa nasa 26 evacuation center, no? At 2,720 yung affected. So suma total mayroong 32 barangays ang apektado pa rin at nasa 68 families to yung mga nasa evacuation center na mayroong kabuuhang individual na 8,496. So, So marami-rami pa. Oh. Marami-rami pa, oh. Marami-rami pa. ito Tapos tuloy-tuloy pa rin yung pagulan. Pero alam mo, kasama din kaugnay rin yan, yung tanggapan ng Department of Social Welfare and Development, abay tuloy-tuloy rin naman yung ginagawang pamamahagi ngayon ng mga relief goods, yung family food pack. At sa katunayan, ngayong araw na ito, ang DSWD, nagsasagawa si Secretary Gatchalian ng pagde-deliver ng ng relief goods at pagbisita doon sa mga evacuation center. Ito yung schedule na pupuntahan ngayon ng kalihim ng DSWD. Kanginang alas 9:30 nagpunta siya sa bahagi ng Las Piñas. Kasi baha din dyan sa bahagi ng Barangay Zapote, sa Zapote Elementary School. Oo, dyan siya nagpunta kanina. At ngayong umaga expected nandyan siya sa bahagi ng Barangay Rosario, sa Rosario Elementary School sa Pasig. O ngayong alas 11 yan. Oo, at mamayang alas 12:30 pupunta siya sa Barangay Talipapa sa Caloocan. O Talipapa National High School. At pupuntahan din niya yung Nabotas. O Barangay Tansa 2 National High School. Marami pa rin lubog kasi. Ito nga, malamang. At mamayang hapon pala, meron din sa Bulacan. Pupunta siya dun sa evacuation center sa Barangay Banga, May Kawayan, Bulacan. May Kawayan Sport Complex. So ayun, yun yung itinerary ng kalihim ng DSWD. At ngayon ding araw na ito, yung Office of the Vice President ay mamamahagi rin ng tulong dyan sa bahagi naman ng Quezon City. Ngayon talaga kailangan Kapenex yung kanilang mga pagtulong sa ating mga kababayan, no? Biro mo itong mga nasa evacuation center, wala na itong pag-asang pasulpot sila ng kanilang finansya dahil siyempre, wala nga silang yung kanilang mga bahay ay apektado doon sa pagbaha. Hindi sila nakakapaghanap buhay kaya talagang bigado yung ating gobyerno na tutustusan yung kanilang pangangailangan habang nahandiyan sila sa evacuation center. Kaya ito yung panahon ngayon na dapat gumalaw itong ating mga LGU, itong ating national government para tugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan, Kapenex. Pero kung ngayon, babalikan ko yung binabanggit ko kanina, yung Office of the Vice President. Kasi itong umagang ito nga, meron silang deployment. Kanina, deployment ng relief items at kalusugan food pack para sa mga komunidad na tinamaan niya ng habagat at ng bagyong Krising. At sila'y gagawi doon sa bahagi dyan sa bahagi ng Banawe Street sa Quezon City. At magdi-deploy yung pangalawang pangulo ng kalusugan food trucks para nga matulungan yung mga tinamaan ng bagyo at baha dyan sa lugar na yan. Sabay-sabay nga, kahapon naman yung ating First Lady, Lisa Araneta Marcos, dyan naman sa bahagi ng Sampaloc, Manila. Sampaloc at saka sa Ligarda. Dyan naman sila na mahagi ng, anong tawag din nun? Yung timba? Yung mga timba na may laman na goods. Narinig mo ba? Ano yun? Ano sabi? May narinig ka? Ayun ang tinamaan na magaling, Kapenex. Itong NDRRMC,
alas 11 na ng umaga. Oh. Nagbigay ng kanilang 7 a.m. 23 July 2025 orange rainfall warning sa Bataan. Alas 7 ng umaga ngayon lang nagbigay ng kanilang alarma. At least ay nagbigay. Kaya akala ko sinasabi mo kanina tinamaan ng bagay, akala ko ito na yun eh. Ayan, no? Ngayon lang to dumating sa akin. Nakita mo naman yung tunog, di ba? Sabi rito, 7 a.m. 23 July 2025, orange rainfall warning sa Bataan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Bulacan at Tarlac. Nagbabanta ng matinding pagulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Abay, huli na yung alarma. Ay, baka naman iba yung oras nila. Oo. Oo nga, baka sa ibang bansa, tinamaan ng aswang na yan. Oo. Tuloy natin. Wala, nakakatawa ito yung mga ganito. Ayun, charity ba pala yung pinamigay ng unang ginang? Ayun, charity. Oo, charity ba? Sa Facebook kahapon yan. Oo. Charity ba? Pero teka, si Kernel Lucban, ang hepe ng Provincial Disaster Reduction Management Office ng Bulacan, ay mamayang hapon pa raw natin pwedeng makapanayam. Nako, alam ko, nag-ano na kanina sa akin yan eh. Very, Kasi, nag-confirm mo pala. Sinabi mo bang si Kajim ay nagpapakontak? Oo, mamayang hapon pa raw kasi busy raw sila ngayon. Sa bagay, sa halip na ubusin sa pakipagkwentuhan sa atin, mas mabuti talaga yung unahin mo na yung pamamahagi ng yung pamamahagi ng real goods kasi mas importante yon. Sa katunayan kahapon, bagamat ang Pangulo ay nasa Estados Unidos, ay nag-atas ito kay Secretary Teodoro. At ganun din, merong ilang statement na inilabas si Secretary Mijal Aldea na binasa naman itong si Assistant Secretary Castro ba yun? Yung tagapagsalita ng Pangulo na laging meron nakakaaway sa Malacanang press corps. Oo. At doon, nanawagan ang Pangulo sa pamamagitan ni Mijal Aldea at itong si Teodoro na yun daw, anong tawag natin dito? Yun daw dapat unahin ay anong tawag dito? Yung pagtulong sa mga biktima ng kalamidad sa halip na unahin yung paghahanda sa State of the Nation Address. Alam mo bang ang particular na tinamaan doon ay yung tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Alam mo ba kung bakit? Yun nga, bakit nga? Minamantak mo na sa halip daw na tumulong doon sa mga kababayan natin, ang inuuna yung pagsiset up ng mga gagamitin para sa State of the Nation Address. Yung mga widescreen na gagamitin sa SONA. Kaya halatado mo na doon sa memorandum na inilabas, o sa kautusan na inilabas, halatado mo na na iritado yung Pangulo Halatado mo na nairita. Paano ba naman na hindi maiirita kasama Jimmy? Sipin mo nga naman na nasa panahon ka ng anong tawag dito ng ganitong sitwasyon. Kalamidad. Tapos ang uunahin ay yung baka naman kasi, di ba? Baka naman nag-aalala naman itong DPWH na masabon sila ni Pangulo kapag hindi maganda yung kanilang presentasyon pagdating ng kanyang State of the Nation Address. Di ba? Pwede rin. Kaya kung todo sila, gumagawa ng kanilang paghahanda at siguro, isa pa rin sa pinaghahandaan nila kung paano nila mapasubalian ka, Felix, itong nangyaring pagbaha. From the Executive Secretary. Ayan. Ito yung Executive Secretary. Pakinggan natin yung ilang sinabi ng Executive Secretary. Pakinggan natin. SONA-related Okay. materials in public areas while many communities are battling heavy flooding. Let me be clear. All SONA-related preparations are hereby ordered immediately suspended.
the Department of Public Works and Highways, along with all concerned agencies, must put full attention and exclusive focus on flood response and relief operations. The President's directive is to focus all efforts on ensuring the safety and welfare of the Filipino people, especially during times of crisis. All government agencies are expected to act accordingly. So ayun, ang linaw ng sinabi, ano? Oh, Si Auntie Claire pala yan eh. dapat, yun, si Castro. So ngayon, yung bahagi na yun, sinusugan din ito na yun, sinusugan ito ni Secretary Teodoro. Ito naman yung sinabi ni Secretary Teodoro regarding that. Po si General Bronner at saka si Admiral Paparo batay po sa pag-uusap namin ni Secretary Hegseth at ng ating Pangulo na magdi-deploy po ang Crisis Action Team ng US Indo-PACOM kaalinsabay po ng ating Armed Forces of the Philippines at lahat po ng pangangailangan ng ating mga response efforts ay naka-activate po ang mga EDCA site for relief goods at ang mga air assets at iba pang mga assets ng combined Armed Forces of the Philippines at US Indo-PACOM ay gagamitin po. At dahil po ito'y panahon ng tag-ulan, patuloy po itong pag-uugnayan ng dalawang armed force ng Estados Unidos at ng Republika ng Pilipinas at ang iba pa po ang mga kaalyado natin na nasyon upang sa ganon makahatid po ng tulong sa mga nangangailangan at masagip po. So yan yung mensahe naman ng Secretary Teodoro na nanggaling pa sa US yung mensahe na yan. At least ang Pangulo kasi nasa US ngayon pero mas tinututukan nila ngayon pa rin yung kalalagayan ng mga kababayan nating binabaha o binabagyo. So ayun, una, inatasan yung auntie mo, Auntie Claire mo, na laging ang aawi ng media sa Malacanang. Inatasan na sa pamagitan ni Secretary Aldea, binasa yung statement ni Secretary Media Aldea na batay naman sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos na unahin yung mga binabaha, unahin tulungan ng mga nasalanta ng kalamidad kaysa unahin yung paghahanda sa SONA. Oh. Halatado mong iritado yung Pangulo no? Kasi kung ano nung inuuna pala Oo nga naman, biro mo naman na nasa stage na tayo ng calamity. SONA pa yung pinaghahandaan. Oo. Kaya ang worry ko nga dyan, Kapetex at mga kaibigan, baka naman itong DPWH humahanap ng mga paraan sa paghahanda kung paano mapasubalian itong nangyayari ngayon na dilubyo sa ating mga kababayan. Hindi lang sa hindi lang sa probinsya pero malinaw ang mensahe ng Pangulo Unahin yung priority. Siyempre, yung pagtulong sa mga kababayan natin. Pero sa Quezon City naman, iba ang labanan. Kasi kahapon, nagbigay ng kanyang pahayag si Quezon City Mayor Belmonte. Si Joy. Joy to the board. Alam mo, binabanggit naman nitong si Mayor Joy na ang isa raw sa sanhi ng pagbaha. Pero alam ko, dati nang binabaha yung parte na yan ng Quezon City. Lalo na yung Barangay Silangan. Di ba? Dati nang binabaha yung mga lugar na yan Ang sinisi nila, ito, sisihan na naman. Yun daw konstruksyon ng bagong LRT. Ano ba yun? LRT 7 ba yan? Ewan ko kung anong LRT yan. Yun daw konstruksyon nun, yung pinagmula ng pagbaha. Bakit daw? Nabarahan yata, may mga nabarahan yata doon. At sinasabi na dahil sa konstruksyon may mga naharangan. Parang yun ang isa sa sinisisi yung konstruksyon ng LRT. Pero nakakalungkot yun kasi sa halip sana na manisi ka ng manisi, dapat yung mga kanal na yan, umuulan pa lang, pinapakalkal mo na sa mga tauhan mo. Yun ang pinakangkwan doon.
O kita mo bakit sa mga ibang bayan naman, kita mo mayroong nagkakalkal ano? Hindi man makaligtas sa baha, mabilis na bumababa yung tubig baha. Hmm. Kasi hindi naman may kakalan sa Quezon City, lagi namang binaba, may mga lugar na binaba, katulad ng Araneta. Ah. O di ba? Lagi naman at laging lubog yan lugar na yan. O, tapos yung Barangay Silangan. Diyan pag tumaas yung Marikina River, o San Mateo River, lubog na rin. O, di ba? Pero yung para isisi mo, dahil may mga nabarang mga kanal, kung pinalinis mo yan, di mas maganda sana. O parang walang pinag-iwan ng iba na sa halip na gumagawa ng paraan na matulungan ng kababayan natin, ang ginagawa, sisihin yung construction pinagawa ng gobyerno katulad ng Dolomite. O, may naghain na naman ng panukalang batas na pinapaimbestigahan. Binanggit mo yung Dolomites, tinamaan na magaling. Bakit? Bakit hindi nila urirain yung yun nga yung harap ng Molobesia na dating kilawak-lawak na dagat. Ngayon, kilawak-lawak na ng mga buhangin ang mga nakatambak. Ay baka nga hindi tinira yung labasan ng tubig. Bakit hindi yan ang bigyan pansin nila? Bakit tuloy-tuloy yung Reclamation. development dyan? Reclamation na yan. Tuloy nga ang reclamation. Pero Yung Dolomites, maraming nagsasabi ng mga kababayan natin, malaking na itulong sa kanilang pagmamasyal. At dati, mawalang galang ho doon sa mga nanananghalian. Dati, pag nadaan ka dyan ng Felix sa ano bang lugar na yan, yung kalsada na yan, pag nadaan ka dyan at madaan yun yata, yun yung Diyos ko po, napakamalabin nyo, yung ba yun? Ay. Hindi, Diyos dato makapagalabin nyo. Bago yun. Bago. Yung Roas Boulevard, di ba, paggaling ka ng Maynila sa Doneta, pagkatapos yan, Roas Boulevard na. Di ba? Ang kasunod na niyan, di ba dati, grabe ang mga tambak ng mga basura diyan kapag katulad nito ngayon. Kung wala yung Dolomite yan, ano yung magiging mukha uli ngayon yan? Mga napakaraming mga basura nakatambak ngayon, sigurado riyan. Pero dahil nga mayroong Dolomites, at tinaalagaan ng ating mga tawag doon, may tawag sila doon, mga scavenger. Kaya napapanatili yung kaayusan. Tapos maraming mga kababayan tayo, kahit galing pa sa ibang mga lugar, sa probinsya, pinupuntahan niyan para lang mabisita yung Dolomites. Kasi pinagmamalaki yan na simula nung nagawa yan, ay marami ng mga isdang nakikita mga naglulutangan doon. Ibig sabihin, mga lumalangoy na isda, mga buhay. So, bakit hindi yan ba imbestigahan? Sino ba yung tinuhaan ng aswang na congressman na yan? Congressman ba yan? Bakit hindi yung militante. Ay wala ka nang magagawa dyan. Pag militante talagang naghahanap lamang talaga yan ng issue para may masisisi. Yung sisihin ho ninyo, ayan. Yun hong nagre-reclaim ngayon sa harap ng Molobesia. Nung ako'y nagawi ron, kinilabutan ako sa nakita ko, Felix, sabi ko, biro mo. Bakit man? Biro mo yung seaside ng Molobesia, tubig yung nakikita ko noon, yung mga bata nga, panayang bato ng mga kwan, yung nakikita ko na namamasyal na sa tubig dahil siyempre pag binabato mo yung tubig, di ba? Parang sumasabog na bulkan. Yung umaangat yung tubig. Natutuwa yung mga bata sa ganun. Ngayon wala ka nang makikitang ganun. Puro buhangin na, puro lupa na makikita mo. Kasi lupa na yung babatuhin mo. Lupa na yung babatuhin mo. Dapat yun ang bigyan nila ng pansin. Tinamaan na magaling talaga. Kayo sumasama lang para mapag-usapan tayo. Pero tika muna ka, Felix, paraanin ko nga itong na to, advisory. Itong Northern Police District Public Information Office nagbigay ng media advisory. Ito alas 11:32 ng umaga. Ngayong araw na to. Natatawa naman ako rito. Sabi rito, good morning, sirs, at saka madamis. Madamis talaga. The Northern Police District NPD invites members of the media
to attend a press conference to be conducted by Police Brigadier General Jerry V. Protasio, Acting District Director, on Wednesday, July 23, 2025 at 12 o'clock in the noon. Ay, kararating lang, alas 12 yung gagawin na activity. Alas 12 yung press conference, 11:30 to, isinend sa group chat namin. Abay, sinisigurado lang nila. Sinisigurado lang nila na walang na walang makakapunta. Pero mamaya kasama ng Jim. Iparinig natin sa ating mga kababayan kasi medyo maganda-ganda yung lakad ng Pangulo dyan sa ibang bansa, sa Estados Unidos. Iparinig natin mamaya yung ilang naging pahayag ni Presidente Trump at saka ni President Ferdinand Bongbong Marcos doon sa pagkikita nila. Kasi merong binabanggit doon na yung pagtatrato ni Trump doon sa relasyon ng Pilipinas at ng US ay ironclad. Abay, kamaong bakal. Oo. Pero bago yan, tayo muna yung magpakilala ng ating impilan kung ano yung impilan na kanilang pinapakinggan. Eto na. DWRB News FM 103. Ayun. Di alam mo na ngayon, di una ka. Una kayo. Una kayo. Sa balita. Una kayo sa balita. Yan. Dito nyo lang napakinggan yan sa The Observer. Ha? Oo. Pero ito, marami na silang napakinggan dito. Pero ang minabuti natin kahit pa paano, may parinig sa ating mga kababayan. At di naman sabihin nila na yung Pangulo ng Pilipinas ay nagbubulakbol. Yun? Oo. Para alam nila kung ano yung trabaho ng Pangulo at ano yung nangyayari na doon sa mga nagiging pag-uusap. Bagamat ito sa bagay, una tayo ng isang araw sa US, ano? Oo, 22 ito at ito kinuha natin sa pamamagitan ng kagandahan loob ng radyo ng PTV4. Oo. At kinuha natin para kahit pa paano may parating naman sa kabatiran ng ating mga kababayan. Mamaya pagkwentuhan natin kasi may dalawang bahagi ito Una, yung pagtanggap ni President Trump kay President Marcos at yung pambungad ni President Marcos. Mamaya naman, pakinggan natin ng konti yung, kasi may mga interview doon, may ibinigay na pahayag ito si President Marcos pagdating doon sa pakikipagrelasyon sa China. So hindi naman sarado yung Pilipinas sa makipagrelasyon sa China Dangan niya lang mga kinakailangan na pangalagaan daw yung soberenya at paggalang doon sa international law. Pero narito yung unang bahagi ng pag-uusap ng Pangulo at saka nitong si President Trump na ginanap dyan sa bahagi ng ng White House. Ito kasama Jim. President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But we have some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. Great partners. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representative. It's really a great honor. Thank you very much, Mr. President. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over 100 years.
And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved into as important a relationship as is possible. The cultural memory of all Filipinos, down to even the school children, is that our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. That is something that we value, that we are grateful for, that we will continue to foster as we go on. With the leadership of President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. And that has been necessarily the case since the time that you made that statement, sir. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Thank you once again, and we are honored, and it is our great pleasure to be here and to visit with the President of the United States. Thank you, sir. My great honor. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. So, ayun. So, ba't mo na-restart? Itutuloy ko pa yun. Oo, yun ang naging pagsalubong ni President Trump. At klaro mayroong ilang binitiwan ng Pangulo doon. Hinggil siyempre doon sa matagal ng pakikipagrelasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. At na-mention din yung sinasabing ironclad o kamaong bakal. Oo, at medyo sa katunayan kasi kasama Jim, nakakatuwa rin dahil parang mula na maupo si President Trump, si Pangulong Marcos, ang kananahang presidente ng ASEAN na nag-courtesy call sa Malacanang at hinarap ni itong si President Trump ng US. Oh. So malaking bagay din yan kasi una nga, ang isa sa agenda ng Pangulo kung bakit siya nandun, ay para talakayin din yung bagong patakarang pangkalakalan, katulad halimbawa, pagpapataw ng 50% taripa doon sa produkto na katulad halimbawa ng copper. Oh. Tapos, yun pa, yung patakaran ng US ngayon doon sa mga kababayan nating Pilipino. Kasi maraming Pilipino sa US na alam mo naman yung patakaran pagdating sa punto na yon na ang gusto ni President Trump, yung mga hindi naman karapat-dapat na nasa US, dapat pauwiin sa kanilang mga bansa. So, hindi lamang naman sa Pilipinas yon. Natigit sa lahat siguro yung usapin ng depensa. O katunayan parang merong yatang ilang mga pag-uusap at napagkasunduan na merong mag-i-invest. At umaasa yung dating yung Pangulong Trump na sa mga darating na panahon tayo rito sa Pilipinas gagawa na rin ng mga armas na pandepensa. O hindi lang natin alam kung naisa pinali na yon, pero pagdating doon sa usapin ng China relation, merong binanggit kasi si President Trump na hindi naman niya kaaway yung China at kaibigan din niya yung China, pero sa atin sa Pilipinas tinanong kasi yung Pangulong Ferdinand Marcos pagdating doon sa pakikipagrelasyon sa China So, intindi ko hindi naman tayo sarado sa pakikipagrelasyon sa China, kaya lang dapat pangalagaan yung usapin ng soberenya. So, narito yung ilang bahagi kasama Jimmy nung binanggit ng ating Pangulo. FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Say we are chairing ASEAN for 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, to balance our relationship between the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one. And we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. Now, whether
we do this not alone. We need to do this with our partners. And again, our strongest partner has always been the United States. But of course, we are intentions of unilaterally changing the world order, and that is how we are guided in that. And I don't mind if he gets along with China, because we're getting along with China very well. We have a very good relationship. In fact, the magnets, which is a little complex piece of material, but the magnets are coming out, very well. They're sending them in record numbers. We're getting along with China very well, and I don't mind if the. Malinaw yung mensahe kasama niyo, ano? Oo. Kasi sa iba sigurong leader, at lalo na kaharap po yung presidente ng US, baka mangingimi ka na sabihin na nakikipagrelasyon din kami sa ibang bansa. At ninanais rin namin na magkaroon ng bilateral relation. Sa iba-iba yun, itatago mo pa yun eh. Ano? Pero Siguro nga, kasi dahil ang dala-dala nga ng ating Pangulo, yung magkaroon ka ng yung soberenya. Siyempre, ano yun hindi, sa kabila nun, at least, kumbaga, ano ba tawag doon kung sa sugan, nilay down na niya yung parahan natin na ito yung plano namin. Hindi lang hindi lang sa inyo kami makikipag-alyansa, bagos doon din sa mga ibang bansa na alam namin makakatulong din sa usapin ng, siyempre ang agenda naman dyan ng ating Pangulo sa kanyang mga ginagawa para magkaroon ng mga pag-uusap o negosasyon kung paano makapasok ng negosyo dito sa ating bansa, ibang mga bansa na yan, para na sa gano'n makakapagdagdag trabaho para sa ating mga kababayan. Kasama yun kasi kasama yun yung investment. Alam mo ba, katulad na lang halimbawa ng Malampaya, ay di ba ang sinasabi dun sa deal atas yung China. Pero yung US yung magpupondo. Malaking bagay yun. At kahit pa paano makatulong ng malaki. Isa pa, kita mo naman, naghihikayat nga tayo ng foreign investment ang tingin kasi ng iba, kapag ka nawala si China, o kaya katulad doon, inatras o inurong ng China yung kanyang anong tawag dito, ilang proyekto hindi na matutuloy. So, ang pinakambuhay na patutuo niyang ka-FedEx, di ba, kung matandaan mo, yung napakatagal na naitenga itong project dito sa Malolos, di ba, yung ano tawag diyan? Yung papuntang Subic mula sa Maynila papuntang Subic. Di ba yung train din diyan, matagal na natenga dahil nga parang umatras yung China. Anong ginawa? Patuloy na ngayon at ngayon dito sa amin may station din kasi ng tren dito sa amin. Sa bahagi diyan ng MacArthur Highway. Diyan ata malapit sa Dalandanan ngayon medyo makikita mo na yung yung mga poste na talagang mayroon na nagdudugtong sa bawat poste. So ibig sabihin, ginagawa kahit na inalis ng ginagawa na, kahit na inalis ng, hindi natuloy yung kontrata doon sa China, pinagpatuloy pa rin ngayon dahil nga naumpisan na kailangan na lang sa ibang mga pondo. Kita mo nga, baka akala ng China, siya lang siya lang ang pwede mag-invest o mamuhunan para dito sa mga construction at iba pa. Yung subway dito sa amin, hindi naman China yung kausap dito. Kaya subway, iba yung submarine iba yung subway. Kaya ako nabanggit yung submarine, parang yung malapit na exit sa'yo lubog sa tubig Sinabi mo pa. Ang dami na stranded, malapit lang sa'yo yun, natatanaw mo lang yun Yung Paso de Blas, kung tawagin yan na Paso de Blas o Malita exit, tawagin noon, after lang doon sa tulay na yon,
Yung pababa na yan, yung harap niyan, yung dating CDO na lumipat na rin doon sa banda-banda ron sa amin. Doon yun. Sabi ko siya, mabuti nga ngayon, medyo kakaunti na lang yung nadisgrasya. Hindi katulad nung unang nangyari na talaga namang napakaraming mga nalubog. Ay talagang Lalo na. rin. Lalo na ba yun? Oo. Ayun. Ba't may panawagan to yung Kalawit News Broadcast nananawagan? Ayan sabi niya. Manawagan lang po sana kami ng ayuda sa mga may magandang loob, lalo na po sa Dalawang angkor. lalo sa dalawang angkor. Oh. Ay, Inabot rin ba ng baha si paring Kalawit? Oo. Ay, hindi ko alam. Inabutan rin ba ng baha yung kanilang lugar? Malapit sa munisipyo yun Pero may report yata si kasamang Edwin Moreno At kinukuha lang ni Melvin yung report ni paring Edwin. May sige, kaugnayan ito pagkinukuha dun niya. sa mga naapektuhan ng pagbaha. Dapat nga kanina Felix, yung isang kasama natin dyan sa Caloocan North, iniinganyo nga natin na magbigay ng update. Wala pala siya doon sa area. Sabi ko, minsan usap tayo para kahit lang paano habang naka-program tayo, at least tuturuan din natin kung paano gumamit ng Zoom. Para kahit naman hindi Zoom, pwede naman sa telepono. Kung talagang may telepono naman tayong available na pwedeng gamitin para sa mga pagkikipag-ugnayan, mga report, interviews. Walang problema. Pwede rin via Zoom, pwede tayong via telephone. Via phone patch. Phone patch, pwede. Pwede rin via Zoom para kahit paano makatanggap natin yung ilan nating mga kababayan. Magandang hapon sa nanonood yung aking kapatid, si Ate Teresa Mahusay. Nanonood dyan sa bahagi ng Cadiz City, Negros Occidental dyan sa Bacolod. Nag-live ako yung kalalagayan, yung baba namin Felix, pagbaba mo paglabas mo ng gate, hanggang tuhod na yung tuhod na yung baka, nakita nila. Teka muna, bakit may pumapasok na report? May pumapasok narinig mo yun? Wala akong narinig. Di ako lang may narinig Kala ko, nagre-report na si paring Edwin. Pumasok sa akin yung audio niya Pumasok ba? Oo. Pero may report si paring Edwin pagka nakahanda na, pasukin mo yung kanyang report. Sige. Okay, Via phone patch. Pwede na raw. Hindi, video. Yung video. Sige. Basahin mo na lang. Andyan ba sa'yo? Nakita mo na yung lead niya? Hindi ko na pa nakikita. Teka lang Ako na lang. At hanapin ko. Kasi parang nasulyapan ko kanina. May report si kasamang Edwin Moreno Parang napansin ko kanina. Ayun. 1.4 milyong individual abay apektado raw ng habagat. At ng bagyong Krising. At siyempre, itong low pressure area, ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Parang Edwin, magandang umaga. Umaabot sa 1.4 milyong individual ang apektado ng habagat, lumayas na bagyong Krising at low pressure area sa bansa. Ito ang latest bulletin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ngayong Hulyo 23, mahigit umano 401,000 o katumbas ng nabanggit na bilang ang apektado ng tuloy-tuloy na pagulan o dulot ng low pressure area. Mula umano ito sa mahigit 2,500 na apektadong barangay sa 17 rehiyon sa bansa. Sa bilang umano ito, mahigit 5,000 pamilya ang nasa evacuation center o katumbas ng mahigit 21,000 na individual. Samantala, umaabot naman sa 7 ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng habagat, bagyong Krising at low pressure area, kung saan nanatili sa 2 ang kumpirmado, 7 ang napaulat na nasaktan at 8 naman ang napaulat na nawawala. Ako si Edwin Moreno sa TWRB 103.9 News 7. Ikaw Ayun. Ikaw ang una nahuli na
nawala yung ikaw una. Oo, Ikaw yung una, ikaw yung na-excited pagpindot. Oo. Excited. Oo, Ganun talaga. Pero maraming salamat kasamang Edwin sa update na yan, ha. Malaking bagay yan para kahit na paano. Doon lang ako hindi pinitip sa ano. ang hindi lawak alarm ng sa epekto, RMC. no? 1.4 million. Wala ang signal natin, no? 1.4 million yung epekto ng yung lawak ng ano ng naepektuhan, ha? Ang laki Sa ng ngayon pa bilang lang yan, ngayon. Felix. Sa ngayon pa lang yan. Ha? Hindi pa yan yung mga kasalukuyan na nakakaranas pa rin ng ano ng epekto ng kalamidad na yan. Oh, Marami pa rin initial pa lugar lang sa yun. Initial, no? Initial pa lang yan. Initial pa lang pala yun. Pwede Maunang naman tala pa lang magaling. yan ang NDRRMC. Oo. Oo, sana medyo ano naman. Medyo maglubay-lubay naman yung ating panahon. At kawawa Katulad naman nga yung lang. mga kababayan natin. Di ba, katulad nga lang kanina, nung magkausap kita, bago tayo mag-broadcast, di ba, napakalakas ng ulan dyan sa inyo. Sa amin naman, tumila na. Buntila na. Bunang-bunan Pero na. wala na rin ulan dito eh. Oo, sa bagay. Pero, Hindi ko ramdam ang ulan dito sa pwesto ko eh. Medyo maulan pa ba Melvin sa labas? Wala na rin ulan, wala na rin. Wala na, oh. Dyan sa pwesto mo, talagang kampante ka dyan at kumbaga sa isang lugar, tawag dito, talagang protektado ka, hindi ka, pati yung mga tunog ng kuliglig, hindi mo manididig. Hindi. Dinig naman eh, kaya lang hindi tanaw yung bintana eh. Ayun. Anyway, may kasama si anong oras na ba tayo? Ilang minuto pa? 11:52 na. Oo, Pag Ganas ginaganahan daw ka sila, pa pwede naman tayo magtuloy-tuloy ng kwentuhan. Magandang umaga rin pala kay Domingo sa Borboro. Sabi niya, ingat kayo lagi ito. God bless. Yan. ayun, no. Medyo update na lang din doon sa sa Kamanaba area. Dito po sa Malabon ay patuloy pa rin na medyo mataas pa rin yung tubig dahil na rin po sa pagkasira ng navigational gate sa yung Tansa at Malabon na navigational gate. Medyo hindi pa rin naayos. Kaya Beijing Metro Manila Development Authority o MMDA na siyang mayroong otorisado na mag-ayos at nagmamantini ng navigational gate na yan, na siyang humaharang ng tubig dagat para pumasok dito sa dalawang syudad, itong Malabon at saka Navotas. Kaya ang Navotas at saka Malabon sa ngayon ay patuloy pa rin pong nanghihilamos yung kanilang mga talampakan sa kanilang paggising. At siyempre sa Rodriguez Rizal at San Mateo, Marikina, Cainta, Taytay, Morong na nakakaranas pa rin ng pagbaha. Abay, ingat-ingat. Pero alam mo bang nitong kahapon, medyo umabot dun sa mataas na level yung Wawa Dam at bumaba yung tubig kaya medyo tumaas din ang level ng tubig sa bahagi ng Marikina, San Mateo at Montalban. Sa bagay, ang paliwanag naman dito ng mga otoridad, kung wala naman yung dam na yun, lalong mahirap, magiging flash flood yun biglang bubuhos ang tubig. Mabutit kahit pa paano, kontrolado pa rin yung baba ng tubig. Kasi bababa Tsaka medyo narinig ko rin yung paliwanag nung isang alkalde dyan sa, hindi ko malaman kung sa si General, yung Mayor Rodriguez yun. Mayor Evangelista. Hindi lang daw maayos yung pagiging yung pagkakagawa ng DPWH kasi yung dating 400 na ilog committed na ngayon na kumbaga nagiging nasa 60 na lang ata. So ibig sabihin talagang pagkaambuksyo ng tubig talaga noon ng Cafelix malakas. At saka dapat tanggapin na malaki yung pinanggagalingan ng malaki yung pinanggagalingan ng tubig. Tama, At least hindi na yung kwari na sinisisi nila ngayon, tubig na talaga. Tubig na talaga. Kasi sa totoo lang, aminin natin siya, hindi, malaki yung volume ng tubig na pumapatakbo dyan sa Wawa Dam, sa Wawa River, o Montalban River. Kasi nga, yung balamampanan ng Sierra Madre,
Oh, isipin mo, doon ang baba ng tubig. Mhm. O naturalmente, medyo may kalakihan yan. So, hindi maiiwasan na talagang magkaroon ng mga pagbaha. Huwag lang yung puro paninisi kasi ng mga nakakaraan eh. Mabuti ngayon, hindi na kayo masyado naninisi. Tama lang yun. Huwag yung kayo gumaya sa Quezon City ha. Nasisi pa yung LRT7. Oo. Para may sinisisi, ano? Pero magandang tanghali daw, sabi ni Francis Tika. Sabi niya, magandang tanghali sa inyo mga dalawa, mga idol. Maganda tangali sa kanya. Dapat nga, kanina nga binanggit ko na makakasama sana natin siya kung meron siyang update dyan sa kanyang area. Pero kaso lang, wala pala siya dyan sa Caloocan North. Kasi Caloocan North yung area niya eh. By the way, sabi ko nga, pwede natin siyang makakasama para magbigay ng update sa kanyang area of responsibility, Ka-Felix. Anyway, kasama, Jim, at siguro, pansamantala sa pagkakangayon, tayo muna yung bahagyang magpaalam. At kung may mga update, bigla-bigla tayong ere. Oo, maraming salamat at magandang hapon sa lahat po ng mga nakasama namin na doon sa balita ni kasamang Edwin Moreno at saka yung inantabayanan sana natin na makapanayam. Itong si retired Police Colonel Manuel Manny Lucban na siyang chief ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bulacan. Dahil alamin sana natin kasi Ka-Felix, napakaraming mga affected na mga binaha dyan sa laylayan sa bahagi ng Bulacan, yung Hagonoy, Kalumpit, at marami pang iba, Marilao, hanggang sa ngayon. Dahil nga rin yan, mahinga sana natin siya ng update. Kung ano na ba ang kalalagayan ng mga dam at uloy ba nagpapanual pa rin ng tubig? Ito bang isang gates dyan sa Busos Dam na isaayos na ba kung ano na ba ang kalalagayan? Kaso nga, may bigla ang meeting daw sila ngayon na message sa akin. Kaya siguro sa ibang mga panahon, ibang oras, ibang araw, makakatalamitan na natin itong chief ng PDRR ng Bulacan. At saka doon sa mga humihingi ng update kasama Jimmy, yung humihingi ng update dyan sa bahagi ng San Mateo, hindi natin mabigyan kasi sabi nila kapanayamin daw natin yung alkalde. Ang problema, suspended yung alkalde at saka yung 7 konsehal. Bakit? San Mateo. Oo, kasi meron daw isang creek doon na siya nagiging sanhi ng pagbaha na tinabunan. Ayun, kaya nasuspindi sila. Oo, kaya binaba ng preventive suspension na 6 na buwan. Kaya pala nung makita ko minsan yung kapanayam ng isang network ay OIC. OIC pala yung ano. Ayun, yung kaysa sa konsehal na hindi pumirma dun sa resolution yata. Ayun, naging pabor pa sa kanya, no? This siya ngayong acting mayor. Pero anyway, at least speaking of San Mateo pa rin, yung mga tiga-barangay Malandayo, yung dyan sa bahagi ng Patiis Road, na patuloy pa rin daw nagtitiis. Ang garantiya ng national DPWH, kapag karaw gumanda yung panahon, pipilitin nilang ipatapos yung proyekto dyan sa naturang lugar. Tagaraw pa ng ginawa, tag-ulan at magtatagaraw na uli, hindi pa tapos. Anyway, Sama Jim, maraming salamat. Maraming salamat. Muli po, si kasamang Jimmy Mause, nakasama po ninyo sa loob ng 1 oras na nagsasabi, tayo po'y gumawa ng mabuti sa ating kapwa nang tayo po'y pagpalain ng pong may kapat. Maraming salamat at isang Miyerkules ng araw sa inyong lahat. Maraming salamat kasamang Jimmy at ganoon din siyempre. Maraming salamat sa report ng ating kasamang Edwin Moreno at kay Reyes Ray. Maraming salamat din kay Teresa Mausay, Domingo Barboro at kay Kalawit Broadcast at kay Francis Tika. Maraming salamat din sa pagsubaybay at sa lahat ng mga subaybay sa atin. Sa pangalan din po ng DWRB 103.9 News FM, kada paring Rene Tichangco, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako naman po ang inyong lingkod Felix Tambong kung nagsasabi ng daigdig na ito ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay hinihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! Thank you, kasaman Jim. Bye-bye. WRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una.